So, ayaw sa na ninyo kanang mainta si Lisa kay I think they're using her to her advantage. They're using her to their advantage. Sa mga nangyayari ngayon, no, halos lahat ng mga ganap, no, yung mga malalaking istorya, yung mga napag-uusapan, eh, sabi ng iba, sabi rin ni Din, is diversionary tactic, no? Para mailihis yung kwento na to sa kwento na to, no? Malayo yung atensyon, no, kay BBM at mapunta kay Madam Lisa Marcos and others, no? Yung pagpapahuli kay Duterte sa ICC para makalimutan yung PhilHealth at saka yung GAA. So, ilan yan sa mga sinasabi, no, ng mga diversion na ginagawa. And dito, sa video na to, nagtaka lang ako, no, kay Dean. Sabi niya, mukhang gustong i-take down yung kanyang Facebook page kasi yan yung nilalaman ng video niya na to eh. But suddenly, nag-shift siya sa pagsasabing diversionary tactic lang yung ginagawa nating pag-focus kay Madam First Lady. No? And he's telling through his video na support yung mga senatorial slate ng administrasyon. I mean, ni Tatay Digong. No, and mostly naman gano'n naman talaga ang ginagawa. Sa nangyayaring to, no need ng manawagan dahil obviously, 'di ba, yung mga nangyayari sa gobyerno, may epekto 'yan dun sa mga senatorial slate nila. So, sino ba ang underdog ngayon? Ang Dutertes. So, sino ang pwedeng tumulong sa kanila? Siyempre, yung mga senators na under ng Dutertes. So, it's logic lang yon, no? And kung may makapasok mga iba dyan, it's not all. I mean, mangilan-ngilan lang, no? Okay? But if the purpose is to vote straight yung PDP, nasa sa tao pa rin yan. But what I'm telling is, most likely, marami talaga. No, sa nangyayaring sitwasyon ngayon, mas marami talagang papasok sa PDP laban na yun yung mga senatorial na ini-endorso ng ating Tatay Digong. And yun lang, no? Medyo parang napansin ko, bakit nasasabi ngayon ni Dean Chase na diversionary tactics lang yung ginagawa dito sa issue ni Madam Lisa Marcos. Samantalang kung marami kang ebidensya, di ba? Bakit mo ililihis? Ito po ano lang nagtatanong lang ako kasi medyo nagulat lang ako sa naging pahayag ngayon dito ni Dean Chase. Is it because medyo ano na? Di ba? Alam naman natin kung gaano siya katapang para sabihin yung mga narinig natin sa kanya before. Di ba? Na meron siyang ebidensya, meron siyang ganito ganon. But suddenly, no, bakit nung meron siyang post lang na tinake down at sabi niya according to him, according sa video na to, bakit parang nag-iba yung ihip ng hangin about kay Lisa Marcos or sa ating First Lady. No? If this is part of the diversionary tactic na katulad ng sinasabi niya, alam na natin yon, di ba? Alam naman natin na ganun yung nangyari, di ba? Oh, may mga sabi-sabi pa nga na kaya ginawa yon kay Duterte, yung pagpapadala sa kanya sa ICC, dahil diversion naman yon para hindi mo pag-usapan itong nangyayari kay First Lady. Di ba? And there's a lot of rumors na kung saan ang sinasabi itong issue na to para matakpan yung GAA at saka yung PhilHealth, di ba? Na ngayon ay nilalabas na uli ni Attorney Vic Rodriguez dahil may update siya. Ayan, naikwento niya kung ano yung mga nangyari. Di po ba? So, there's a lot of things na talagang pantakip dito, pangtakip dito. So, takipan. Ika nga. So, kaya kailangan talaga nating mag-observe, no? Tingnan, no, yung totoong nangyayari. Dahil tayo po ang maliligaw sa kung ano man yung gusto nilang sabihin. Hindi ko po sinasabi na may mali sa ginagawa ni Dean, no? At hindi ko rin naman po sinasabi ng derechahan na tama yung ginagawa niya. Okay? It's for us to determine, no, kung alin yung totoo.
Alam natin supporter siya ng Dutertes. And I myself, isa rin po ako doon. But we still need, no, to be logic sa lahat ng ating gagawing desisyon. Dahil tayo po ang boboto, no? Oo, boboto rin sila pero mas marami ang dapat makaintindi kung ano ba talaga ang nangyayari. Okay? Issue lang po tayo, walang personalan ha. Itong mga ginagawa ko ay pagbabahagi lamang ng aking mga nalalaman, opinion, nakabase sa video, sa napanood ko, sa mga nababasa, at syempre sa mga naririnig natin sa paligid. Pero, dapat i-fact check yan para hindi tayo mapagsabihang fake news. Okay? So, allow me to play the video na kung saan nabanggit nga nitong si ah, Dean na na-take down daw yung kanyang ah, post, no? May nag-mass report ng kanyang post. So, gaano katotoo yun when, well, sana may mga magsalita na medyo marunong about dito sa mga ganitong issue. Ang inyong lingkod po ay hindi ganun kahusay sa pagdating sa mga ganito, no? So, pakinggan po natin kung ano itong mga pinapaliwanag ni Dean Chase. Guys, nawala sa akong wall akong latest post na Lisa Tanas. Sinawala. Nawala siya. So, Ano kayang post, no, ni Lisa? Eh, nandun pa rin naman yung gala niya. Siguro yung pinakita niyang picture, no, na si Madam First Lady nagsasalita tapos may plug sa gilid na kanyang binusisi na mukhang edited. Alam naman natin eh. 'Di ba? Alam naman natin kasi ako hindi ko napokusan 'yun. Ang napokusan ko talaga is yung video. Now, in terms of picture, kitang-kita naman natin na karamihan edited eh. 'Di ba? Karamihan naman eh. So sa video, it's either old video, throwback video, 'di ba? Pero ma-edit mo 'yun, medyo it needs skill talaga para ma-edit mo yung mga ganong klaseng video. So maybe that's what he is referring. Yung kanyang post na picture ni Madam First Lady na nakatayo, kunwari, pero mayroong parang monitor sa likod niya na magkaiba yung kulay ng damit, tapos may flag ng Pilipinas, pero yung actual sa video, wala. And some of the picture, wala na yung flag doon sa podium na kung saan malapit siya. No? Maaring yun yung tinutukoy niya. Kasi kahapon yun. Kahapon post yun. itangtang nila kay we're catching on na ang kanang issue Tulad ni ng Lisa. dati, si It's Buano pa only a rin. diversionary tactic. Nawala kitangtang. Murag nag-uol sila nga. Murag ilang gimas report. Huwag kang yun. Guys, murag gimas report akong latest post about ni Lisa nga. Okay, so dito parang, I don't know if he is confirming na na-mass report yung kanyang latest post, no? I think this la ganahan nga we're catching on nga murag diversionary tactic na nilang issue ni Lisa. So please, karon ha, karon nasakpan naman nato nga diversionary tactic ra na nila ang issue ni Lisa. Focus sa tasa goal. Ato sang padagon ang PDP laban straight. Padagon sa nato na sila. Pero let's say, no, diversionary tactic man yan or hindi, di ba? Since you have the evidence, tuloy pa rin, di ba? Ituloy nyo pa rin. Ituloy mo pa rin din. Di ba? Kung may mga, para maging malinaw yung tinatakbo ng kwento na to. Di ba? Kasi, sabi mo, may mga documents ka of what happened dyan, di ba? So, mas mahalagang ano yan, makita ngayon yan dahil ikaw ay marami ka ng video and it shows na talagang may pruweba ka. Now, if you're trying to convince us na diversionary, well, we are all well aware of that. Ako mismo, well aware ako na pwedeng diversionary tactic din ito dahil ngayon nababaon ng husto yung gobyerno. Di ba? Dahil sila ngayon, hindi na magkaintindihan. Yung spokesperson nila na si Atty. Claire, iba yung sinasabi doon sa sinasabi ni Bersamin. Di ba? So, pwedeng mangyari yon. But, kumbaga, para sa akin, ituloy mo pa rin to.
No? Ituloy mo pa rin to kasi sayang yung mga ebidensya na meron ka kung hindi naman mailalabas yan. No? Para sa akin lang. Okay? Consider it a diversionary tactic but it doesn't mean na dapat itigil natin. No? Ituloy pa rin natin. Ituloy mo pa rin pala. Ituloy mo pa rin. Kami naman nagbabahagi lamang ng sinasabi mo para mas makarating sa nakararami. Di ba? Then anyone who's kuan ka ng nag-support ni BBM, ayaw na ninyo butare. Ayaw na ninyo butare. We all know what's going on in the administration and it's mind-blowing nga nung suporta na sila ni BBM. So no more to Garcias, no more to Mayor Gaika, no more to those local government na nag-support ni BBM. Okay? Kuan sa ta, dili sa ta mukha na ng issue ni Lisa because it is very obvious. Obvious kayo nga diversionary tactic. So, hindi ko maintindihan yung buong sinasabi niya, no? Kasi may Cebuano siyang words na mga ginagamit. But I'm not too sure, correct me if I'm wrong, if he's really trying to convince us na tigilan na si Lisa. No? I hope mali yung pagkakaintindi ko. No? Parang kasi nga diversionary siya. But tulad ng sinasabi ko, diversionary or not, you have your evidence na sinasabi mo nga, ng mga documents, then continue it. Di ba? Kasi kung diversionary yan at napatunayan, mas magpo-focus yung tao dyan. No? And support doon sa PDP, sigurado ako marami magsusuporta dyan. No? Marami yan. Because, aminin natin sa hindi, oras na makapasok yung mga senatorial slate, no, ng PDP, the chances of impeachment kay Inday Sara pagdating sa Senado, liliit yan. Liliit yan. Aminin natin sa hindi yan. No? And of course, beside that, may mga proven document. But of course, number games ang mangyayari dyan. At mangyayari lang yon oras na mas maraming senatorial ang pumasok na sumusuporta kay Inday Sara. Okay? Mag-leave sila mga tiny hints sa ilang post nga kanang makakuan ka ba, uy, pero klaro na edited, klaro magiging siya edited. So, ayaw sa na ninyo kanang mainta si Lisa kay I think they're using her to her advantage. They're using her to their advantage. So please, vote PDP. Pagboto sa PDP, sigurado yan. Marami yan. Inuulit ko. Now, yung sinasabi niya na they taking that to their advantage, no? Totoo naman yan. Lahat naman yan. As long as makakatulong sa kanila para mailihis yung mga kwento, siyempre gagawa talaga ng another pwedeng pag-usapan yan. Kaya katulad ng sinasabi ko, nasimulan mo na to, bigay mo sa amin yung katapusan, yung ending of the story. Huwag kang mambitin. Huwag mo kaming bitinin. Okay? So, ito napansin ko lang, no? Napansin ko lang na bakit parang gano'n nag-iba yung tono. Okay? Is it because of the threat or we don't know. Other reasons? Okay? Kasi hindi mo na kailangan sabihin yan. Well, yung hindi pagboto or hindi pagtangkilik doon sa mga nabanggit niyang sila Governor Gwen Garcia and the others, no? Alam naman ng Pilipino yan. No? Alam na ng Pilipino kung ano man. And of course, the mga Cebuanos, alam nila kung ano yung mga nangyayari. Okay? Pero with regards dito sa issue ng First Lady, para sa akin lang, no? You've started this, so give us an ending. Either it's good or bad, di ba? Or is this the ending? Is this the ending of your expose sa kung anong meron dyan? Sa dokumento na meron ka? Di ba? Nagtatanong lang ako din hindi kita inaano. And I'm suggesting na sana continue with that. The support sa PDP, sigurado naman yan. Sigurado yan. Dahil alam ng tao kung ano ang magiging epekto oras na majority ng PDP senator ay makapasok sa Senado. Okay? Issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.